Hi, magandang umaga mga ka-job seekers po dyan from outside and inside in the Philippines. Meron po akong isi-share na good news po sa lahat ng mga gustong mag-work po dito sa Canada. But before that, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Facebook channel, Instagram, and TikTok channel, please do share, follow, and subscribe po in this area. Hi, kamusta po? Magandang araw po sa inyo dyan. Pasensya na po, medyo natagalan po akong gumawa ng aking video. Medyo na busy lang po sa trabaho natin dito sa Canada. So, ngayon, ang isi-share ko lang po is yung may mga available jobs po sa agency na tumulong sa akin na pumunta dito po sa Canada. At humingi pa ako ng go signal sa kanila kung pwede ko pong i-share dito sa aking YouTube channel para at least makatulong din po sa mga gustong mangarap na pumunta po dito sa Canada. But before that, i-share ko muna at isa-shout out ko po muna yung mga taong patuloy na sumusuporta sa aking vlogs. Okay? Number 1 po si Sir Ernie Gadgetilla, ang akong amigo diya sa Saudi Arabia, at papunta na po siya dito sa Canada. A few days after, mga ilang araw, nandito na po siya as a food service supervisor. Good job sa iyo, sir. Pagdalit diya kay magbuhat ng vlogs dire. So next si Sir Toms Olvega, nag-work din po siya dito sa Saudi Arabia as a restaurant manager dyan po sa, I think, sa Dammam. Shout out sa iyo, sir. Maraming salamat po sa pag support ng aking vlogs. And number 3 si Sir Alan Mbile. Sir, shout out po. Salamat po sa pag-support sa ating vlog. Si Sir Mark Sandilan, Sir Ka Roger, thanks for supporting, continue support to my vlogs. And lastly po si Sir Akok, tama ba ito? Akok si Sawi. Sir, shout out po. Maraming salamat po. And pahabol pong shout out kay Ate Mabel po. Ate Mabel, shout out po sa iyo dyan. Sana na sa magandang kalagayan po dyan sa Alberta. Ingat po kayo palagi dyan. Ito na po yung go signal ng ating pag-share ng work na gusto magtrabaho sa dito po sa bansang Canada. So kung ikaw po ay may experience as a packager manufacturing, ito po yung chance nyo na makapag-apply dito sa agency. At kapag kayo po ay natanggap at tawagan ni employer, medyo maliit lang po yung gastos compared sa iba na pumunta po dito na gumagastos ng almost $500,000. At hindi po libre yung plane ticket nila. Kapag ito po naswertehan kayo, natanggap kayo ng itong employer, sagot na nila yung plane ticket mo, and gagastos ka lang po siguro ng hindi lang aabot ng 100,000 pesos. Ito real talk ito ha, galing po sa akin tong experience. Disclaimer po, hindi po ako professional. Sinishare ko lang po yung experience sa itong nakatanggap sa akin na agency, which is yung Workvantage. So i-shoutout ko na si Workvantage. So ito po, kapag meron po kayong experience as a packager manufacturing, hiring po ang agency namin. So ipapakita ko lang po sa screen ko yung job details. So nag-hiring po sila, meron po silang open and 15 number of positions. And yung sahod is almost $21 per hour. Biruin mo, ang laki ng ang sahod. And ito po ay naka-base sa Nova Scotia. And what else? Yung work experience required nila is from 1 to 2 years. So okay, kung meron kang experience nito, mag-apply ka sa ganitong work. And yung benefits ng trabahong ito
is yun nga, yung number 1 is yung plane airline ticket is libre na, sagot na ng employer. Meron ka pong insurance benefits like medical, dental, vision, prescription medications, sagot ng employer yan. May mga disability benefits and so forth. So ano ba yung ano nila, yung job description nila? Yung job description nila is you need to have a transport raw materials, finished products, and equipments throughout plant, manually or using powered equipment. So, yun yung mga isa sa mga trabaho nila. Maki-check ka daw in weigh material and products. Basta yung mga job descriptions as a product, as a packager. So, yun po yung mga iba pang mga job descriptions. And yung susunod na trabaho po na available po dito sa Canada, yung job offering ni agency is yung automotive service technician. So makinig po kayo sa lahat ng mga trabahong ganito, outside, inside in the Philippines. So nag-hire po sila ng automotive service technicians, and meron po silang open na 10 nga job positions sa trabahong ito. Okay po? So ito po ay naka-base po sa Alberta. And FYI po, ang Alberta po is mabilis ma-PR dyan sa province na yan. So malaking chance po na madala rin nyo po yung family nyo. And ito po yung chance nyo na kung suswertehin man lang, ito po yung chance nyo na makapunta po dito sa Canada. So ano po yung requirements? Yung requirements is number 1, yung education. Dapat you have to complete a secondary school. So, yung sa Pilipinas siguro from grade 7. But much better. Mas maganda talaga kung meron po kayong mga vocational education. Ito, real talk ito. Kung mas mataas yung educational background, mas mataas po ang chance na matatanggap. Second, yung experience. Hinahanap po ni employer yung experience. Workers must obtain a trade certification upon their arrival. To be eligible, they must have a minimum of 6 years of experience or 9,360 hours of work experience sa ganitong trabahong ito. And what else? Yung experience in diagnosing and repairing of passengers cars, SUVs, and light trucks is required. And ang sahod po ng automotive technician is flat rate is $40 per hour. Akala nyo, laki nun sir, mga ma'am. So wag nyo na pong hintayin yung chance nito, apply na kagad dito. And sa mga gusto pong mag-apply, pwede nyo lang pong idaan sa aking email account at isisend ko na lang, i-scan ko lang din po ito. At dapat po ang isisend nyo po sa akin na resume is a Canadian style resume po ha, hindi po yung sa Pilipina resume na may mga picture. So, and through email ha, dapat meron po tayong cover letter and i-attach po yung Canadian style resume nyo po. So, i-send nyo lang po sa amermarcelino0702@gmail.com. And yun lang po, sa mga itong may mga open na mga trabahong ganito outside, inside the Philippines, ito na po yung chance nyo. And lastly, yung mga food service supervisors, mga restaurant managers dyan sa outside Philippines. Sige, at wala pa namang si Workvantage, pwede rin po kayong magpasa sa akin para at least kung hiring na, so kayo na po yung parang line up na po yung yung mga resume nyo. So yun lamang po ang aking message po sa inyo, at sana po pagpalain po kayo ng Panginoon. Maraming salamat po and God bless.